Hello mga kababayan, sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang mahalagang panayam kay Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, kung saan tinalakay niya ang tensyon sa South China Sea, ang papel ng ASEAN, at kung paano dapat harapin ng rehiyon ang pressure mula sa mga superpower gaya ng Estados Unidos at China. Makikita natin dito ang isang mas malalim at balanseng pananaw mula sa isang leader ng rehiyon, at kung paano niya tinutulak ang diplomatikong pag-uusap imbes na kaguluhan. Kaya kung interesado kayo sa geopolitical developments sa Asia at kung paano ito nakaaapekto sa Pilipinas, siguraduhing tapusin ang video na ito. Nang tanungin si Prime Minister Anwar Ibrahim sa isang forum, dalawang mahalagang issue ang ibinato sa kanya. Una, ang pressure mula sa Estados Unidos sa mga bansang ASEAN, kabilang ang pag-impose ng mataas na tariffs. At pangalawa, kung paano dapat tumugon ang ASEAN sa tuloy-tuloy na panggigipit ng China sa Pilipinas sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero bago natin himayin ang kanyang mga sagot, pakinggan muna natin mismo ang buong bahagi ng interview na ito. Ito ang mismong tanong na ibinato kay Prime Minister Anwar. And from China, Zhang. Thank you, Dr. Chipman. Good afternoon, Prime Minister. In your speech, you emphasize the ASEAN centrality. Nowadays, however, the United States is imposing high tariff upon ASEAN countries, trying to press them to take side. So, as the leader of the rotating chair of ASEAN, what can you do to make sure that ASEAN continues to play a central role in the region? Add one more to the Prime Minister's menu as he writes that question down. Susanna Patton from Australia. Thank you. Mr. Prime Minister, you mentioned the importance of ASEAN holding its collective strength and unity. There is one ASEAN country that has been particularly on the daily front line of coercion within its exclusive economic zone by a much larger neighbour, China, and that is the Philippines. I'm interested if you think there is anything more that ASEAN could do to show solidarity with Manila. I think we have 6 or 7 items on your menu. Prime Minister, the floor is yours. You're not going to help me on this, right? Now, on the South China Sea, the consensus within ASEAN is UNCLOS, number one. Number two, to define it further, we agreed that there should be a code of conduct. And in 2 years back, I think in the session in Jakarta, Premier Lee Chiang made that commitment too. So we have to proceed to. That means there has been this sort of understanding. We're working towards that code of conduct to make sure that the explorations, the interests of countries be protected, and other countries, including China or United States or other countries, also respect that parameters. And right now, of course, there is no real clarity on exact point of reference. Now, this relates to even the issue of tension between Philippines and China, although I think frankly, is a bit more exaggerated because I've seen my friend President Bongbong Marcos and Lee Chiang engaging, during the ASEAN meet in Kuala Lumpur. We hope that continues because there is no way out except the engagement between countries, and we do support that position. I've mentioned this to President Bongbong Marcos, that the engagement must be more constant and dynamic, so that we should refrain from escalating this sort of tension. It's not easy, but then that has been the consensus within ASEAN, both bilateral and multilateral mechanisms. Now, on the tariff, our consensus again, the trade ministers met and the finance ministers, we say, no retaliatory tariffs. It will not work. It is better to listen and to engage. Bilaterally, countries have gone, but as ASEAN, we say, look, we have to have a consensus so that no decisions or recommendations
come at the expense of any other partner. But the best method is still engagement. Nobody is certain what the final outcome will be, so it is better to be engaged. And the initial engagement, even from the engagement, even from the Malaysian MITI minister, they were quite happy meeting Natning and the USTR. There were rooms to maneuver and discuss in detail. So we'll proceed at that. But principally, we'll all in ASEAN agree that we support a rule-based multilateral system and arrangements. So we do not support, endorse any unilateral action against the principle of free trade. But notwithstanding that, the option is to continue to engage. I mean, best bilaterally, but also ASEAN as a group. I think I've covered almost all, right? Tapos nating marinig ang kanyang sagot, halina't unti-unting pag-usapan ang bawat mahalagang punto. Ayon kay Prime Minister Anwar, may pagkakaisa ang ASEAN sa paniniwalang hindi solusyon ang retaliatory tariffs. Ibig sabihin, hindi dapat gumanti ng sariling buwis laban sa US o sinumang bansa. Sa halip, ang engagement o dialogo ang mas produktibong paraan. Sinabi rin niyang may mga pulong na ang mga trade at finance ministers ng ASEAN at malinaw ang posisyon nila, tutol ang ASEAN sa anumang unilateral action na lumalabag sa prinsipyo ng free trade, lalo na kung ang aksyon ay maglalagay sa alanganin ng ibang miyembrong bansa. Sa madaling salita, ayon sa kanya, dapat manatili ang ASEAN sa prinsipyo ng rule-based multilateral trading system, gaya ng World Trade Organization. At kahit may pressure, ang dapat pa ring piliin ay mahinahong pag-uusap. In fact, nabanggit niya na ang Malaysia sa pakikipag-ugnayan ng kanilang MITI minister sa US Trade Representative ay may maayos na pag-uusap na nagsisimula at bukas ang parehong panig sa kompromiso. Pagdating naman sa South China Sea, malinaw ang kanyang sinabi na may consensus ang ASEAN sa dalawang bagay. Una, pagrespeto sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Pangalawa ay ang pagtutulungan para makabuo ng isang Code of Conduct o COC. Ayon sa kanya, may kasunduan na noon pang ilang taon ang nakalipas tungkol sa COC. At nabanggit pa niya na si Premier Li Qiang ng China ay nagpahayag mismo ng suporta rito noong ASEAN Summit sa Jakarta. Pero pagdating sa tensyon ng Pilipinas at China, sinabi ni Anwar na sa kanyang pananaw, medyo exaggerated ang naratibo ng tensyon. Dahil nakikita niyang nagkakausap naman sina Pangulong Bongbong Marcos at Premier Li Qiang sa mga pagpupulong ng ASEAN at ito ay isang positibong senyales, ang panawagan ni Anwar. Dapat ay patuloy ang engagement o pag-uusap sa pagitan ng mga bansa, lalo na kung may alitan. Para sa kanya, ito lang ang tamang paraan para maresolba ang tensyon, hindi ang pagpapalala ng away, kundi ang patuloy na pag-uusap kahit mahirap. At sa bahagi ng ASEAN, ang panawagan ay iwasan ang escalation o paglala ng tensyon. Gumamit dapat ng bilateral at multilateral mechanisms para maresolba ang mga issue. Kung susumahin ang lahat, malinaw ang prinsipyo ni Prime Minister Anwar Ibrahim na huwag pumili ng panig, huwag magpadala sa pressure. Piliin ang pag-uusap kaysa sa conflict at igalang ang mga patakaran ng internasyonal na batas at kalakalan. Hindi ito madali pero ito raw ang landas na pinili ng ASEAN. At ito rin ang paninindigan ni Prime Minister Anwar bilang kasalukuyang chairman ng ASEAN. At iyan ang buong konteksto ng naging pahayag ni Prime Minister Anwar Ibrahim. Isang paalala sa atin na sa gitna ng mga tensyon sa rehiyon, mahalaga pa rin ang diplomasya, pakikipag-usap at pagkakaisa. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong klaseng analysis, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito para mas marami ang makaintindi sa mga isyong bumabalot sa ating rehiyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa panonood at patuloy tayong maging mapanuri, mapagmatsyag at maging advocate ng kapayapaan.